Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tao with evidence. Wala nang pasok kami dito sa Indonesia. So, todo vlog na tayo. Ay, eto na kabibig. Risa Hontiveros, umiyak palihim. Natalo. 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 Leila de Lima at Trillanes to the rescue. Magsasagawa daw ng rally. Oy, talaga ba? Magrarally kayo? Para saan? Yan mga kabibig ng ating pag-uusapan ngayon. At yung 5 senador na bumoto against na ibalik ang impeachment case ni VP Sara sa Kongreso. Nako po. May mga backstory pala kung bakit nila ayaw bumoto na anong tawag dito, ibalik sa Kongreso. Mga chika-chika lang ito kabibig ba? Mga disclaimer lang ha, ito yung mga opinion, ito yung mga haka-haka ng maraming Pilipino at hinahanap nila. Ayaw kong gamitin ang taong bayan, baka marong tayo ni Bato. Kasi bawal gamitin ang taong bayan kasi hindi mo hawak ang taong bayan at hindi mo alam ang pulso ng taong bayan. So, based lang tayo sa mga komento at nakikita natin posting sa social media, ay nga, kabibig. Sabi ng iba, I feel ko talaga, no, umiyak si Risa Hontiveros. Feel ko talaga, nagwala si Risa Hontiveros. Pero I'm sure naman, Risa Hontiveros is very strong woman. Very strong women na kung saan kaya niyang harapin ito at baka nagpa-meeting na siya. Baka nagpa-meeting na siya ngayon para maghanap ng bulilyaso, maghanap ng way para maibalik sa at malitis agad-agad si VP Sara. Well, in fact, sinumo na naman si VP Sara. O hindi naman ibig sabihin na hinto na ang impeachment. Hindi po. Patuloy pa po ang impeachment pero naghihintay lang ang Senado after maibalik galing sa Kongreso. Sa Kongreso na ang problema. Kung mahingi sila ng certification or kung ano or kung itutuloy ba ang impeachment. Knowing, remember sa eleksyon, madaming mga senador, ang mga kongresista na natalo. Quad-con pa more. Ay, eto na nga kabibig. Oh. Ito yung mga storyline. Storyline nila ba? Na sabi ni ano ba? Sabi ni, sino ba to? Ni Leila de Lima. Sabi ni Leila de Lima kabibig. Share ko sa inyo para makita nyo ba kung ano ang sabi ni Madam Leila de Lima. Naging senador din itong si Leila de Lima. So, may say naman siya. Ito ang sabi ni Madam Leila de Lima. Harap-harapan na tayong niloloko. Kayo lang po. Hindi po ang taong bayan. Depende po ang taong bayan. Kakaibang korte ito. Korte ng kababalaghan. Ako, may mga multo ba dyan? We have just witnessed proceedings without boundaries. Nako po, na-explain naman po ni Senator Alan Peter Cayetano, and knowing Senator Alan Peter Cayetano is a lawyer. Hindi naman sinong-sino lang yung Alan Cayetano yan. Hindi naman yung si Bato nga, hindi lawyer. Alam niya kung ano ang ginagawa niya. At huwag niyo na pong maliitin ang mga senador, ma'am. Kasi nakita mo naman, makagabi, nagdedebate sila. 'Di ba? All the constitutions, the laws, and the rules burned. Hindi na kailangan ng abogado dito dahil din na sa batas ang pinag-usapan. Sana sa palengke na lang final ang impeachment case. At least doon, may nagtitinda ng totoo. At sana po sa palengke para makita mo po na yung impeachment paper ni VP Sara, i-ano siya po, tawag ito, itakip po siya sa mga, at hindi papansin ng mga tao, magtanong po kayo sa palengke, punta po kayo, magtanong po kayo kung payag ba sila sa impeachment ni VP Sara. Baka masupalpal po kayo. Diba? So wag po natin silang parang i-lockdown natin ang mga senador, 'di ba? Kami naman pong nasa Duterte supporters, kung ano man ang sinasabi ng mga senador na ayaw lang i-dismiss, hindi naman dinismiss ang impeachment case. Sino ba nagsabing dinismiss?
Pinabalik lang sa Kongreso. Kasi may 4 pala nga impeachment case inihain at dapat pala sa isang taon dapat isa lang. 'Di ba? Walang kababalaghan po. Nasa isip yun lang po ang kababalaghan. Kasi, sabi ni Chis Escudero, itong mga atat na ma-impeach si BP Sara or mag-start ng impeachment ni BP Sara, alam namin na may hinanakit, na may galit kayo sa BP. Huwag yung gamitin yung galit nyo. Sana isipin nyo rin kung ano man ang totoo at tama. Hindi yung magpapadala kayo sa galit sa isang tao na magmumukha kayo na walang mga alam na. Basta lang kung anong lalabas sa bibig nyo ay yun na yun. 'Di ba? So yun ang statement ni Lela Dilema. Na dilemma yata siya. O. Sabi ng mga netizen, ito palengke din kasi ang pag-drop na impeachment complaint. Yan tuloy, return to sender. Kahit Court of Appeals, kahit Sandigan Bayan, kahit Supreme Court, they have the right to return or remand the case where it was originated. Ito na. Same question. How on earth did the impeachment in the Congress be done in one day without deliberation? Oh, tingnan mo. And some of those congressmen admitted they signed the impeachment because they need money for their constituents. Oh, it means binayaran ang pirma? Saan ang moral, ascendancy dyan sa mga lawmakers? And this is all because of politics to pin down one person? Not for a reason to really solve corruption? Because if this pink, yellow, red, or any colors really wanted to solve the corruption in the government, they should investigate all government officials who have confidential funds, which is even higher than 125 million. O, di ba, madam? Di ba? O, eto rin ang ano ni Trillanes. Nagsalita din si Trillanes kabibig. Of course, kailangan ding magsalita si Trillanes para naman fair ang labanan. 'Di ba? So ito ang sabi ni Trillanes. Sige, i-share ko sa inyo. Baka sabihin niyo naman gawa-gawa ko lang 'to. Sige, ito na. Trillanes. Sige, i-comment mo na. Ito kay Trillanes yan ha. Alam ko na maraming nadismaya sa mga kaganapan kagabi sa Senado. O comment down below dito kung sino nadismaya. Marami daw kayo. Kaya ito naman ang aking mga optimistic takeaways para mabuhayan kayo ng loob. Ay, optimistic. Takeaways. Una, merong 5 magigiting na senador na tumindig at nakipaglaban para sa interest ng ating demokrasya. Kahit alam nila Senator Coco, Risa, Grace, Nancy at Win na mabigat ang laban, patatalo sila sa botohan, nanindigan pa rin sila para sa tama. Ipagbunyin natin ang kanilang moral fortitude. Bihira na yan sa politika sa panahon ngayon. Oy, bihira daw sina Coco, Risa, Grace, Nancy at Win. Kaya dapat daw silang ipagbunye. Wow! Pangalawa, natuloy ang panunumpa at nag-convene impeachment court kaya ito ay plano nilang pigilan. Ibig sabihin rin nito na sakop na ni Sara ng jurisdiction ang impeachment court. Tama naman, di ba? Sino man nagsabi na dismiss? Hindi naman. Remand lang, ni-return lang. Pangatlo, hindi natuloy ang outright dismissal ng kaso na iyon dapat sa plano ng Duterte Black. Sa madaling salita, buhay pa ang kaso and will live to fight another day. Sino ba nagsabi na dismiss? Ang hirap nilang mag-unawa, no? Ang tanong, ano na ang ating gagawin? Anong gagawin ninyo? Ipagpatuloy natin ang ating pagtulak sa pagpatuloy na impeachment trial para mapanagot si Sara sa kanyang mga krimen. Krimen? Talaga ba? Naku, alleged pa nga, pero sabihin nyo ng krimen? So ikaw na ang nag-judge na si VP Sara ay convicted? Diba? Mapanagot si Sara sa kanyang mga krimen. Hindi pa nga nasalta ang Supreme Court. Kailangan rin nating makilahok sa mga darating na pagkilo sa kalye at pag-iingay sa social media. Iparamdam natin sa mga senador ang ating saloobin. Antabayanan po ninyo mga susunod nating hakbang, mabuhay ang Pilipinas. Wow! So yan kabibig. Yun ang sentimiento ni Trillanes at Dilima. Well, sentimiento lang yun. Bahala sila. They have the right to speak up naman kasi may mga followers din sila, mga pinklawan, mga yellow submarine. May mga walang problema doon.
Pero para kay Senator Judge Bato de la Rosa, maituturing na ring tantamount to dismissal ang remand or ibalik sa Kamara de Representantes ang impeachment complaints ay inihain sa Senado or sa impeachment court. Paliwanag ni Bato, sa boto na 18 ng senador na pumayag na ibalik sa Kamara para i-certify na wala nilabag na 1-year ban ang Kamara sa paghain ng impeachment complaints, ay naniniwala na questionable sa Constitution ang articles of impeachment ng House, kaya maaari itong tantamount to dismissal. Nako. Ang House na ang bahala, mga kabibig. Sila na ang dapat managot. Diba? Wala nga deliberation. Agad-agad pumirma. Sino bang unang pumirma? Si Sandro. Yung panghuli, si Martin. O, ito kami, makikinig tayo. More or less. More or less. But very clear man doon na returning without dismissing. Ang nakasabi doon sa amendment, di ba? Pero yung epekto, pero yung epekto nito, parang ganun na rin yun. Para sa akin, ha? Kasi, you have to get first the House of Representatives should attest that they did not violate the 1-year bar rule, diba? Meaning no multiple impeachment complaints can be filed within 1 year. I doubt if they can attest to that. So, tingnan natin paano attestation na gagawin nito. Number 2, they should get the communication from the 20th Congress. Communication or whatever from the 20th Congress that they are willing to continue the impeachment. So kailan na makukuha yan? Once the 20th Congress is alive and kicking. Right now, there's no 28th Congress. so para sa inyo, back to zero. Congress. Para sa inyo, back to zero na yung kaso. Pero sabi sa sabi. Kabibig, naka-mute ako. Na-mute pala ako. Uy, pasensya na. Yun na nga, kabibig. Marami ang happy sa ginawa ni Senator Bato de la Rosa. Na sobra atapang na tao. Batorni pa ang tawag ni Senator Alan Peter Cayetano. Sabi niya, si Batorni. So hindi nga attorney si Bato, pero naintindihan niya ang pino-point out ni Peter Alan Cayetano. Ito daw ang kabibig ko. Maipapakita akong picture sa inyo ba? Ito daw posible ang rason kung bakit yung itong 5 ito ay bumoto. Alam niyo naman ang mga tao, no? Disclaimer lang ha. Yun, ito daw ang rason kung bakit sila bumoto. Palikahan natin. No? Ito daw, kay Win Gatchalian, ambisyon, wish to be president of Rice sa 2028. Kasi, di ba, may chika noon na si Win parang gustong maging vice-presidente ni VP Sara noong previous election, mga kabibig. Hindi yung 2025 ha, noong BBM Sara. Revenge kay Nancy Binao daw. Father lost to Duterte for president. Huwag naman pong ganun ha. Revenge, tinalo ni Duterte as president. Pwede din natalo naman siya, di ba? Ambition ni Ontiveros wants to be president sa 2028. Posible naman kasi she's not closing her doors. But her windows are closing na. Revenge, ousted from PDP laban. Si Pimentel daw, ousted or pinalayas sa PDP laban. So ito daw yung mga reasoning ng mga tao sa kanilang paniniwala ba at opinion ng mga tao. Hindi taong bayan ha, kaya talaga. So,
Ano sa inyong opinion mga kabibig? Bahala kayo. Pero ako naman naniniwala ako ba na may kanya-kanya silang mga rason kung bakit ayaw nila na matuloy ang impeachment, yung iba ipabalik sa Kongreso, yung iba i-continue ang impeachment. Okay, ito na. Tingnan natin ha. Kung may mga tanong po, hindi po dapat, sinasabi po ng iba na dapat sa trial na lang daw, i-raise yung mga tanong at hindi tanongin pero yung House. kung depektibo po at the outset, you really have to send it back. Para sa akin, questionable talaga yung validity, questionable yung jurisdiction. Kaya mas maigi, isaayos muna nila, wala namang pagbabawal na magpila ulit ng impeachment complaint. Pero di ba ma'am, hindi ba sasabihin lang din nila na Alam. Depektibo talaga, sabi ni Senator Amy Marcos. So, wala tayong magagawa. Yun ang pananaw ng mga senador kasi may alam sila tungkol dito. Tayo naman ay mga sambayanang Pilipino, mga taong bayan na nag-oobserba at we learn from them mga kapibig. Actually, we learn from them mga kapibig. So, yun lang muna ang ating Ladies Lipak-Libak for today. Umiyak nga ba si Risa Hontiveros? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.